Good day everyone. Today po tuturuan ko kayo paano mag-setup ng printer na Epson L805 sa ating mga DSLR boot app para po ito sa auto print, no? So ngayon, bubuksan natin yung application. Bali, ito yung welcome screen pag bumukas yung DSLR boot. So skip nyo lang to o kaya remind me later. Tapos i-launch nyo lang yung event. Tapos pinutin nyo lang to sa side para makita nyo yung menu. So ang gagawin nyo para maset nyo yung DSLR boot sa inyong printer na gagamitin, pwedeng Epson L8050 or L805 o kaya naman yung iyong selfie printer, pupunta po kayo sa print setup. Ito po. Click nyo po yung print setup. Tapos ito. Click nyo tong print automatically. Syempre. Tapos ito, normally naman nakaset na to ng ganito. Hindi nyo na po kailangan baguhin, no? Ayan. Huwag nyo nung babaguhin na per event kasi pag kunwari nilagay nyo ng 5 dyan, pag naka 5 na yung na-print niya, mag-i-stop na po siya, mag-i-error na. So dapat huwag nyo na pang baguhin yung 5,000 nyo lang po yan na. Tapos ito, huwag nyo na rin baguhin tong alignment. Bali dito lang po kayo pupunta sa main printer tsaka secondary printer. Pero sa ngayon, main printer lang po ang gagalawin natin, no? Bali naka-setup na to ng Epson L805. Tuturo ko lang sa inyo kung paano ko siya na-configure, no? So pindutin nyo lang to configure printer. So bago nyo gawin to, kailangan nakasaksak yung printer nyo po, no? Naka-on yung printer tapos nakasaksak siya sa computer or sa laptop nyo. Pindutin nyo tong configure na printer. Lalabas po tong panel na to. At syempre Epson L805 yun yung gagamitin natin. Tapos, ito huwag nyo galawin yan. More settings lang po tayo. Pag click nyo na more setting, mapapansin nyo, dito puro letter lang siya. A4 yan. Ito dito sa baba may nakalagay photo boot. Ako lang po gumawa niyan. So, bali ang pipiliin nyo po dyan is click nyo to. Document size. User defined po. So, example ito. User defined. Mapalitan nyo po yan ang pangalan ko na rin. Photo boot ko. 4x6 boot na. Tapos pindutin nyo po yung borderless. Syempre dapat borderless siya kasi ang size nyo po ng papel nyo is yung 4x6 or yung 4R. Tapos ito gawin nyo pong inch. Ang ilalagay nyo po dito is 4. Dito naman sa baba ay 6. Hindi nyo na po babaguhin kasi dito wala po selection ng 6 or hindi nyo siya mapagbabaliktad. So ganyan na talaga yung ilalagay nyo 4 dito tapos dito 6. Dito inch. So wala siyang okay, di ba? Kung napapansin nyo, hindi nyo siya ma-save dito. So ang gagawin nyo muna, pindutin nyo to. Save 4x6. Nandito na siya. Once na nandyan na siya, ibig sabihin na i-save nyo na siya, pwede nyo na i-click yung okay. Ayan. So ayan, nandun na siya sa pagpipilian. So click nyo lang po yung ginawa nyong template para sa photo boot nyo 4x6, tapos pindutin nyo yung borderless syempre. Tapos kung anong papel yung gagamitin nyo, dito nyo po siya ilalagay. Sa akin, ang gamit ko po ay yung Kuyi na matte. So ang pipiliin nyo po dyan is yung Epson matte. Tapos syempre dapat laging naka-high setting. So kakalimutan, ulitin ko. Dito 4x6 yung ginawa nyong template. Pindutin nyo yung borderless. Portrait, okay na po yan. Tapos Epson matte ang ilagay nyo. Kung Kuyi matte na ang gagamitin nyo. Kung Kuyi na glossy, pindutin yung glossy na paper, photo paper o kaya itong premium glossy na.
So dahil matte tayo, Epson matte lang. Tapos click nyo po yung quality na high setting tapos colored. Tapos click nyo na po yung okay. Okay na po yun. Automatic na po is magagamit nyo na po yung printer nyo po. Yan po yung lalabas, printer setting save. Ganun lang po mag-save or mag-setup ng printer sa ating photo booth na application or yung sa DSLR booth. So, pa-like and share po ng ating video. Thank you. Pwede nyo na po siyang i-close.